Spekulasyon at napaniwala lang sa maling impormasyon. Yan ang tugon ng ilang lider ng Kamara sa aligasyon ni Senadora Amy Marcos na may nilulutong pag-amyenda sa saligang batas para hindi na magka-eleksyon sa 2028. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pinabulaanan ng ilang lider ng Kamara ang alegasyon ni Senador Amy Marcos na gusto ng ilang senador at kongresista na baguhin ang konstitusyon at huwag magka-eleksyon. Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ang mga senador, pati ang Pangulo, hanggang 2031 na raw. Kasama sa mga pinangalanan ng senadora, si House Senior Deputy Speaker at South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand Hernandez na ayaw ng patulan ang anyay mga spekulasyon at chismis. Pinangalanan din si House Speaker Faustino D. III na sinisika pa naming makuha ang pahayag. Sabi naman ni House Deputy Speaker Janet Garin, kung may seryosong agenda umanong pahabain ang termino ng mga opisyal ng pamahalaan, edi sana nabanggit ito sa kanilang mga lider ng Kamara. Wala kaming narinig na ganyan, walang napag-usapan. Kapag ang mga impormasyon ay hindi natin bina-validate, nagkakaroon ito ng komplikasyon, no? Kasi nakukuryente ang ibang tao. Ang salitang nakuryente, nangangahulugang napaniwala sa maling impormasyon. Pero posibleng paglilihis din ito sa gitna ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Either nakuryente, nung nagsabi, or para mailihis, no, doon sa mga napag-uusapan. Tiniyak din ng isang House impeachment prosecutor na hindi binanggit ang no election scenario at charter change kaugnay sa impeachment ng bise. Never brought up, never discussed, and never was made a part of the consideration in the voting. Sinubukan ng GMA News na mag-search sa website ng Kamara para sa mga panukala tungkol sa charter change, Constituent Assembly at CONAS, pero wala kaming nakita. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.